Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So today is February 25, 2021. And yes guys, for today's vlog or for today's video guys is nakita ko kanina is tinatanong ko yung sarili ko guys kung ano ba i-content ko for today nga. So ayun guys, habang naglilibot-libot ako sa aking garden and ang pumukaw sa aking pansin or yung parang napansin ko na medyo marami na sila. Medyo lang naman guys ha. So, medyo lang naman. So, ayun na nga guys. Habang nag-iikot-ikot ako sa aking garden kanina nga is yung syngonium plants po ang aking napansin. And, napag-isip-isip ko na medyo medyo hindi naman gaano karami guys ha. Then, yung mga syngonium plants ko guys is hindi po sila mga rare. Mga ano lang siya guys, yung mga nakikita lang po natin sa mga bilihan ng mga halaman. Bilihan ng mga halaman. And, yun nga guys, affordable lang po ang aking mga syngonium plants na collection. So, for today's vlog or for today's video nga, ito po ang ating content ngayong araw na ito guys. So, ayun guys, syempre kahit na din ako guys, is nagkaroon ako ng interest sa syngonium plants kasi maganda siya alagaan and siya guys, maganda po siya, lalong-lalo na sa mga nagsisimula po dyan sa mga gardening or mga plantito or plantita dyan na nagsisimula sa mga halaman. Maganda po yung mga syngonium na i-collect or gawin nating unang halaman bilang panimula ng ating plant journey. Maganda po siya guys kasi hindi po siya gaanong kahirap alagaan. So yun na nga guys for today's vlog or for today's video nga is yun nga po yung ating i-content. And kanina is yun, nag-research po ako, inalam ko kung ano yung mga pangalan ng meron ako na syngonium. So yes guys, inalam ko mula Google hanggang naging pumuntang YouTube. And yes guys, merong nasagot sa mga tanong ko and meron ding naguguluhan ako. Kasi hindi ako sure kung yun ba talaga yung mga pangalan ng aking na-search na mga plants. So, ayun na nga guys. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-click ang tiny bell button down below para notify ka po if ever na may gagawin tayong video. And guys, please, 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 don't forget to hit the thumbs up dyan sa baba guys. Ayan, let's start. Guys, magsisimula na po tayo. Nga guys, ang syngonium plants guys is kilala din siya sa tawag na arrowhead. Yes, kilala din ang syngonium plants sa arrowhead na tawag nang dahil nga is yung tip or yung shape ng leaves niya is parang arrow. Yes guys, yung mga tip or mga shape ng dahon ng syngonium guys is just like an arrow. Kaya, tinatawag din na sila na arrowhead. And, the arrowhead guys, or yung syngonium plants guys, is a trailing plant. So, umaakyat po sila sa puno, or pataas pa guys talaga, as in, umaakyat po talaga sila sa puno. Ngayon guys, let's start. First, sa aking ipapakita sa inyo guys, and siya nga pala guys, meron ding mga syngonium na akala natin is magkatulad, pero hindi po pala. So yan guys, meron ako ditong dalawang na parang magkatulad pero hindi pala. Actually ngayon ko lang din nalaman sa aking research na akala ko same lang sila. Ngayong ni-research ko sila, napawaw ako, wow, iba pala sila. So ayun na nga guys, iba talaga ang nalalaman natin guys kapag nagre-research din na no. So ayun na nga guys, first na ipapakita ko sa inyo is itong yan, Maria Alotion. Ayan siya guys. Yan po guys si Maria Alotion na syngonium natin guys. And later guys is magbibigay din ako ng konting tips para sa ating paano ko inaalagaan yung aking mga syngonium plants. So ayan nga guys, ito si Maria Alotion guys is yan po yung leaves niya. Ganyan yung leaves niya. Siguro ifo-focus ko lang muna kayo sa likod guys ng ating camera. Tapos, ayan, ifo-focus ko kayo dito para mas maganda talaga siya tignan. So, ayan yung ating Maria Alotion na syngonium guys. Tingnan nyo yung shape ng leaves niya guys. Ganyan yung shape ng leaves niya and medyo, meron siyang pagkakonting pink. Ayan guys, ito guys is yung bagong leaves niya na lumabas. Yan yung new furling leaves niya. Ito talaga yung pinaka bago. Ayan, kapag bago pa talaga siya guys is makikita mo is sobrang pink yung hindi naman sobra. Ayan guys, medyo napakaganda tingnan ng pagka-pink ng kaniyang leaves. Kasi nga is bagong labas siya, bagong bloom na leaves. And ito is parang ahead siya
nito. So ayan guys, ito is ahead siya nung pinaka pink. Makikita mo sa kanyang leaves guys na habang tumatanda, yung leaves niya is nag-change ang kulay niya into ayan, green. Nag-change yung kulay niya guys into pure green. But first niya guys is ayan yung unang leaves niya, kulay pink. Ayan yung unang leaves niya, kulay pink. And habang tumatanda yung leaves nga niya is nagkukulay talaga siya ng green. So ayan guys, at ang likod ng leaves niya is ganito. Pure green lang siya guys. And yung stem niya guys is ayan, green lang din siya. So ayan guys, so again, this is our Maria Alotion Syngonium. Okay guys, next na ipapakita ko sa inyo ay ito siya guys na Syngonium. This is the 5 fingers Syngonium. And meron, hindi ko lang alam guys kung same lang ba sila ng Santo Phylum. Ayan guys, sinulat ko kasi dito guys kasi makakalimutan ko kasi ang hirap din kasi ng pangalan niya. Ayan, hindi ko lang alam kung same lang sila ng Santo Phylum na Syngonium, but I think this is the 5 fingers or same lang ba talaga sila nun. 5 fingers siya guys na masasabi ko kasi ayan siya guys, makikita mo naman guys. Ayan, 5 fingers siya kasi 5 talaga yung para siyang 5 kamay na ayun, parang 5 kamay talaga siya guys. And pure green yung kulay niya. And ayan, pasensya na sa nabuta sa gitna. So ayan siya guys. Ito yung pinaka matandang leaves niya. Ayan. Ito yung pinaka matandang leaves niya. And ito yung pinakabago niyang leaves. Ayan, ito yung pinakabago. Or ito ata, yung pinakabago. Ayan guys, nahihirapan ako guys kasi yung pot niya medyo mabigat. Ayan yung pinakabagong leaves niya guys. And itong Syngonium na ito. Actually, lahat naman ng Syngonium guys kapag meron po talaga silang nilagay na pool or kahoy na maaakyatan nila, is talagang trill po sila. Or, ayun, paapaakyat po talaga sila sa taas. So, again guys, this is our Syngonium 5 fingers. Ayan siya guys. Medyo nahihirapan ako nito guys. Actually guys, maganda din to siya. Super love ko din to siya. So, ayan siya guys. Green lang yung stem niya. Ayan. Green lang yung stem niya. So again, this is our 5 fingers, or hindi ko lang alam guys kung same sila ng Santo Phylum na Syngonium. Okay guys, down to our next Syngonium. Ayan, itong next na Syngonium guys is super love ko din to siya. Ayan. So, ang pangalan niya guys is si Angostatum Syngonium. So, ayan guys, as you can see guys, umaakyat din to siya. Nilagyan ko lang talaga siya dito ng kahoy kasi wala akong pole na ibibigay sa kanya sa ngayon kasi, ayan, walang actually okay lang din naman, ganyan lang yung papaakyatan natin sa kanya. And again, this is our Angostatum na Syngonium. Ayan guys, sa nakikita nyo sa leaves niya is, ayan, parang tatlo. Ayan, tatlo siya, pero yung may mga patterns siya sa leaves na nasa gitna. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo kasi medyo mahirap siya kapag kinakarga. So ayun na nga guys, ito na nga yung Angostatum natin na Syngonium. Ayan, so umaakyat po talaga siya guys. Yan, nilagyan ko lang siya ng kahoy dito kasi naawa na ako sa kanya. Actually, lang yan siya guys. So kanina ko pa siya nilagyan ng kahoy na naaakyatan niya. Ayan siya guys, parang same sila nung 5 fingers, pero hindi. Kasi yung 5 fingers is mataas yung dito niya, and also color green lang talaga yung dahon niya. While this one is, meron siyang white na pattern sa gitna ng kanyang leaves. Even kahit malaki na yung leaves niya, ayan guys, meron pa din na siyang pattern na nagaganap sa kanyang leaves. So, ayan guys, this is our Syngonium Angostatum. So, yun na nga guys, next na ipapakita ko sa inyo ay itong si Bold Alotion. So, ayan guys, ganito yung dahon ni Bold Alotion. So, merong parang magkasing kulay niya or magkasing same ng pattern ng leaves niya, pero na-convince ako kay Bold Alotion kasi nang dahil sa shape ng leaves niya na nakita ko doon sa Google and even sa YouTube. Na-convince ako na Bold Alotion siya guys kasi yung iba is pahaba talaga yung leaves niya, while yung bold Alotion is, ayan, parang pabilog yung leaves niya guys. Hindi siya gaanong
andito na talaga yung leaves niya na matulis, pero hindi tulad nung ibang same ng name niya guys. Kasi kapag tiningnan mo yung mga pangalan talaga ng Syngonium guys, is malilito ka po talaga nang dahil sa iba't ibang pangalan pero halos magkapareho or magkasing kulay yung mga dahon nila, halos magkasing texture lang din guys. Yung iba talaga is sa shape lang din talaga ng leaves sila nagkakatalo. So ayan guys, oh. Yan. So, yung niya, yung pattern ng leaves niya is super ganda. Ayan, medyo may pagka-pink. And the same as usual, kapag habang tumatanda na siya, is parang nag-turn into green siya. Ayan. Nag-turn into green siya, pero hindi masyadong green kasi meron pa ding pink na natitira sa gitna ng kanyang dahon. And then, ito yung sa likod niya. Ayan. Pure green lang din yung sa likod ng dahon niya. And again, guys, this one is nabili ko to kay Ate Miray sa halagang 35 pesos. So, ayun na nga guys, dahil nga kapitbahay din daw kami, and ayan, so, special, ganun, kapitbahay. So, ayun guys, nabili ko to siya sa halagang 35 pesos, and hindi pa siya nakapat guys, seedling bags lang talaga siya. Actually, nakita nyo to, kung napanood nyo yung vlog ko na plant raid ako sa kanyang garden raid pala. So, ayun guys, again, this is our bold Aloysiana Syngonium. So, ayan guys, ayan yung leaves niya, pattern ng leaves niya. Ayun na nga guys, next na ipapakita ko sa inyo is itong si Syngonium bicolor. Ayan. Yan yung ating Syngonium bicolor guys. So, this one guys is nabili ko siya sa halagang 50 pesos kasi sabi ni Ate Miray, it's a semi-rare po daw na Syngonium. I don't know. Pero sa tingin ko nga guys, is semi-rare din siya talaga kasi super ganda nito guys kapag bagong bloom talaga yung leaves niya. As in may white na lalabas talaga pero hindi ko pa talaga siya makita sa ngayon. So yun na nga guys. So tip lang guys sa mga kahit anong halaman pa po talaga na makikita natin guys na nagfo-furl pa yung leaves guys. Wag po natin i-force sa wag po natin siyang i-force na buksan kasi ang tendency po guys is ayun, nasisira yung leaves niya. Hayaan lang po talaga natin sila guys na bumukas na or bumuka ng sa kanilang lang po talaga. Mismo sa kanilang ayon po talaga sa kanila. So, hindi po kasi guys na ko po na po kasi guys, na try ko na po kasi guys dati. So, ayoko din na magawa nyo kasi ako guys, nasasayang ako sa plant na yon. So, actually, ito yung halaman na yon. Habang nagpo-furling pa yung leaves niya guys, ang ginawa ko is parang tiningnan ko guys sa ilalim kung gaano kaganda yung, kasi na-excite ako that time is super nababaliw ako sa mga photos. Kaya ayun guys, so yun, binuksan ko talaga yung leaves niya as in parang ganun, ayun, nasira yung dahon niya. So ayun guys, ito siya is hindi pa talaga siya bumuka or bumukas. O yan, hayaan lang po muna natin talaga siya. So this is the bicolor Syngonium. Ang ganda din talaga niya guys. So ayan siya, yan yung pattern ng leaves niya. Medyo may mapula-pula yung kanyang dahon, and sa likod niya guys is ayan. So hindi pa talaga masyadong, yung sa likod niya guys is parang green na medyo meron ding red na konti sa kanyang leaves. And also the stem niya guys is hindi katulad nung pinakita kong mga Syngonium guys na green. This one guys is parang maroon yung stem niya. Yes, sabi ni Ate Miray, this is the rare, semi-rare one na Syngonium. Parang naniniwala din ako guys na semi-rare siya kasi ako may makita man tayo nito na ganito sa labas. Medyo mahal din siya. So actually, this one is, nabili ko lang sa 50 pesos and 2 leaves lang talaga din siya. But, okay na din siya guys. Para sa akin is, hindi na po siya lugi kasi okay po sa akin na ako yung magpapalaki ng halaman kasi guys, makikita ko yung paglaki nila. Unlike sa bibili ako ng halaman na malaki na tapos hindi ko alam kung paano siya alagaan, tapos ang ending is paliit ng paliit. So ayun guys, nadidisappoint po talaga ako sa ganun. Kasi binili mo yung halaman malaki, habang nasa pangangalaga mo is lumiit yung mga leaves niya. Hindi ba? Nakaka-hurt yun ng feelings guys. Kaya mas okay po talaga sa akin na bumili po ako. Ako lang po hindi ko po nilalahat. So, mas okay po talaga sa akin na bibili po ako ng mga halaman na maliliit. At the same time, nakakatipid. And at the same time, mapapalago ko yung halaman or makikita ko yung paglaki niya. Parang ma-memorize ko na ganito ang gawin sa kanya para lumaki. O, hindi ba? Ayan guys, this is our bicolor Syngonium. So, ito yung leaves nga pala niya guys.
Syngonium collection na ipapakita ko sa inyo is ito. Siya guys, Chiden, I really love this one. Kasi guys, aside sa maganda siya, aside sa semi-rare siya, na masasabi ko talaga guys is semi-rare siya. Dito sa lugar namin kasi wala po ako masyadong nakikita dito na ganito. Aside from that guys, ang pinaka-love ko sa kanya is bigay lang po siya. So, ayan guys, bigay lang po siya sa akin ni Ate Menda. Ayan, kapitbahay po namin. Shoutout Ate Menda! Ayan, thank you sa binigay mong halaman. Nung binigay niya sa akin to guys, is ganto pa siya kaliit. I mean, ganyan. Ganyan siya kaliit guys. Ganyan siya kalaki or kaliit. Ganyan lang siya kaliit. Pero, ang ginawa ko guys is binupagate ko. Ang ginawa ko is tinanim ko siya sa lupa and ang bilis niyang lumaki guys kapag sa lupa nilagay. And sa nakita ko medyo malago-lago na yung nasa lupa, pinutol ko siya, kinat ko siya, and ito na siya, nilagay ko sa pot. Tchadan! This is my pink Syngonium. Ayan guys, sobrang love ko to siya guys. Kasi sa nakita ko sa ibang mga plantita out there, nakita ko yung mga Syngonium collection nila na pink Syngonium. Wow, ang ganda. Mapapawaw talaga ako guys. Ang ganda ng collection nila ng Syngonium. And I really love kasi meron na ako. Ayan guys, so medyo hindi pa lang siya gaano kataba kasi yun nga, naulan-ulanan siya nung last week, mga past week yung may bagyo is palagi umuulan. And guys, nauulanan siya pero ngayon is ayan, lumabas na naman yung pagka niya, kanyang beauty. Ayan guys. So, this is my pink Syngonium. Ayan yung back ng kanyang leaves guys. Ayan, so nakikita po natin guys is green lang po talaga ang kanyang likod ng dahon niya. So, ayan, pero yung sa harap niya is literal na pink talaga guys. Ang ganda, super ganda niya. I really love this. This is the favorite ko din siya. Isa sa mga favorite ko din sa aking mga Syngonium. Actually, favorite ko naman sila lahat guys. Ayan. So, ayan guys, this is my pink Syngonium. Ang next na ipapakilala ko sa inyo guys. So, ang susunod guys is pagpasensyahan nyo na po is hindi po siya gaanong kagandahan. Kasi bagong tanim lang siya guys. Ayan, bagong tanim lang siya. Hindi po siya ganun kalash. Ayan guys, pero love na love ko to siya kasi nabili ko lang to siya guys sa halagang 10 pesos. Ayan siya din. So, ayan guys, naghanap ako ng name niya and walang nag-match. Pero meron naman nag-match, pero hindi gaano ka-match. Pero yung name niya is Lime Syngonium. Parang, ayan, parang masasabi ko din na parang Lime Syngonium nga. Hindi ko lang kasi alam guys, kasi yung Lime Syngonium, yung leaves niya is walang ganito. Parang, I think pag ganun talaga siya. Parang pag ganun kasi yung, super laki kasi ng leaves niya guys. Ayan, pag ganyan kasi yung leaves niya. So, nabili ko lang to siya guys sa halagang 10 pesos sa may Uyang Gurin. Ayan, dyan sa may Uyang Gurin, maraming nagbibenta nito doon. Ayan guys, nabili ko to siya sa halagang 10 pesos. Ganito talaga siya guys, as in. I mean, 3 leaves to na malaki. Ayun, yung isa is namatay. And ito yung bagong leaves na niya. Ayan, medyo lumiit yung leaves niya guys. So, ito yung sinasabi ko guys. Kapag bumibili tayo ng mga halaman na malalaki yung leaves, ang ending, kapag nasayo na yung pangangalaga nun is, liliit yung leaves niya guys. Nadi-disappoint po talaga ako sa mga ganun. So, ayan guys. So, ayan siya yung leaves niya. And, hindi ko na nga ma-sure yung name niya, pero papangalanan ko siya na Lime Syngonium guys. So, ayan. So, ayan guys. Ang ganda niya. Ayan. Guys, next na ipapakita ko sa inyo guys is yung sabi ko nga guys na halos magkasing katulad sila ng dahon ng Syngonium na ito, pero hindi po talaga sila magkatulad. So ayan guys, ipapakita ko muna yung isa, after noon is yung isa na naman. So ayan guys, ito yung uunahin natin guys. Ayan, ang pangalan ng Syngonium na ito, ayan, so this is the butterfly, butterfly wings butterfly. Nakalimutan ko yung pangalan niya kasi hindi ko nalagay sa pot niya, pero nandun lang talaga guys sa butterfly wings or wings butterfly. Pero ang ending nun is pakpak ng paru-paro. Yun lang po talaga yung pangalan nito. So yan na nga guys, ayan yung
pattern ng kanyang leaves. Again, this is the wings, butterfly wings. Parang butterfly wings, guys. Pero hindi ako sure. Pero ano na din yun, guys, pakpak ng paru-paro. So, ayun na nga, guys, ito na nga siya. Ayan yung ating next na syngonium. So, ayan, guys, as you can see, yung pattern niya, guys, is medyo, pagdating dito, is nagwa-white siya. Habang tumatanda siya, guys, is nagwa-white yung leaves niya. And this one is, ayan, guys, medyo meron, konting white na nasa gitna. Pero habang tumatanda siya, yung green niya is parang nandito na lang. And yung white niya is nasa gitna na. Ayan siya, guys, oh. Ayun. Ayan yung leaves niya. Hindi ba para siyang paru-paro, guys? So, ayan, guys, ang ganda din nito, guys. This is the, ang super lush na din ito. Ayan siya, guys, so. So, again. So, ayan na nga, guys. This is Or, butterfly wings na paru-paro, ayan. Or, butterfly wings na paru-paro, ayan. Or butterfly wings na paru-paro, ayan. ayan yung dahon niya. To our last one. So, again, guys, meron akong siyam na klase ng syngonium na meron ako. And this is the last one. So, ayan. Tchadan! O, akala nyo pareho sila. Pero hindi po talaga sila magkatulad. Kasi ang pangalan nito is si Alchetron. Yun po talaga yung name nito. So, yung kaibahan nila, guys. Ayan yung kaibahan nila, guys. So, parang, ito po kasi siya, guys. Parang may pagka-yellow. Yung leaves niya, parang may pagka-yellow-green. Ayan, guys. Hindi po sila, hindi po sila same nun na meron medyo maraming white yung gitna nito kapag nag-turn na ito, kapag matanda na yung leaves ng butterfly wings na syngonium is, yung dito niya is nagwa-white na siya, din yung green niya is nandito na lang sa gilid. Pero ito siya, guys, is parang, ayan yung white niya is nasa gitna, nasa pattern din ng kanyang mga leaves. And kapag medyo matanda na siya, guys, is parang nag-yellow green yung leaves niya. Unlike dun sa isa, is parang pumuputi po yung leaves nun. Ayan siya, guys, oh. And yung niya, green niya is hindi gaano ka-green, hindi gaano kaluto. Ayan, ito yung pinaka niya, guys, oh. Ayan. So again, guys, this is the Alchetron Syngonium. So ayan, ito yung pattern ng kanyang leaves. Ipagtabi ko yung dalawa, guys, para makita nyo talaga ang kaibahan ng dalawa nung butterfly wings and the Alchetron Syngonium. Kaya ayan, ipagtatabi ko yung dalawang syngonium na yon, diba? So ayan, guys, this is the wings butterfly, and ayan yung wings butterfly, and ito yung Alchetron na syngonium. Parang medyo may pagka yellow green siya, guys, kaysa dito na super green. Ayan. Yan yung kaibahan ng dalawa. So, kung titingnan talaga natin, guys, isasabihin natin na same lang yan sila. Yes, same plants sila, syngonium, pero yung variety nila, guys, is iba. Iba po talaga sila ng pangalan. Meron po silang pangalan bawat isa. So, ayan.
isang video na naman ang natapos natin sa araw na ito. So, ayun, yun lang po ang aking mga Syngonium collection, guys. Kayo, anong mga collection nyo na Syngonium dyan, guys? Paki-comment down below. And, tara, magchika-chika tayo. I have 9 different varieties of Syngonium. So, actually, guys, hindi ko talaga ina-expect na umabot na sila ng 9 varieties of Syngonium. Hindi ko po talaga ina-expect na aabot na sila ng 9. Kasi nga, parang wala lang sa isip ko. Collect lang ako ng collect. And nakita ko sa garden ko, parang medyo nangingibabaw na yung Syngonium na plants na halaman sa aking garden. Kaya ko naisipan din ang i-vlog sila. Ayun guys, so kapag may nagyayelo na po sa mga Syngonium plants natin, ang gagawin po natin guys is lang po natin yung yellow na leaves nila. And also guys, yung pag-aalaga ko sa aking mga Syngonium plants guys, is hindi ko po sila inaaraw-araw na dinidiligan. Kasi para iwas na din sa rot rot. So, ayun na nga guys, alam naman natin guys, sa lahat ng mga halaman na kapag overwatering po tayo guys, is magsasuffer po yung mga halaman natin sa rot rot. So, ayun na nga guys, so kapag may yellow na po sila sa kanilang mga lagayan is kinukuha ko na lang po yung yellow and nagdidilig po ako sa kanila guys. Tiningnan ko po yung soil nila kung dry na ba. So ang importante po talaga sa Syngonium guys is palagi po natin panatilihin silang moist lang po talaga yung soil nila, and bawal sila sa direct into sunlight. Pwede sila sa shaded area but not indirect, hindi po talaga direkta sa sun guys, kasi nasusunog po talaga yung mga dahon ng ating mga Syngonium kapag nilalagay natin sila sa medyo mainit na lugar. Lalong-lalo na guys, yung mga albo na Syngonium, yung may variegation ng white na Syngonium, ayun guys, napakadali po noon masunog kapag na-direct into sunlight po sila. And again guys, nagdidilig po ako 2 times a week sa aking mga Syngonium para ma-sure ko na din sila na kung pwede na din ba talaga sila diligan is, yun nga guys, yung kamay-kamay na hand test, ika nga nila. So, ayun na nga guys, ano pa ba, sa soil guys, is wala po akong ginagamit na special na soil sa kanila. Kadalasan ko pong ginagamit sa mga tanim ko po talaga guys is garden soil. And, minsan is gumagamit po ako ng mga special soil kapag bago lang po yung tanim ko. Kasi minimix ko lang po yun sila sa garden soil. Kasi alam naman natin, mahal ang soil ngayon. So, ayun guys, minimix ko sila sa mga lupa na nandito sa amin. Yung mga nasa basurahan na lupa, ayan, minimix ko yan sila guys. Para hindi tayo wala po tayo ganun kalaking budget para sa lupa sa mga halaman. So, ayun guys, meron naman akong makukuha dito sa paligid namin ng mga lupa. So, yun lang po ang mga ginagamit ko or ginagawa ko. So, yun na nga guys, that's all for today's vlog and for today's video. Again guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang notification bell down below para notify ka if ever na may gagawin tayong bagong video. And kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mong kalimutan na mag-like. Ayan, please do like guys. Thank you so much. And please do a comment down below. Ayan guys, kung ano man yung mga Syngonium mo na collection, kung paano mo siya inalagaan guys. Paki-comment down below guys. Alam ko marami pa akong hindi nabanggit sa video na ito about Syngonium plants, kung paano siya alagaan. Ayan guys, paki-comment down below guys para meron din akong mabasa and bagong kaalaman na syempre nanggaling po din sa inyo. And syempre, kapag may mga manunood po tayo na ayun nga, kailangan po ng info about Syngonium plants, mababasa po nila yan guys dyan sa comment box section. Kaya ayun guys, yun lang po guys. So please don't forget to like, share, and subscribe this video. Again, it's me, Mutia Baliling, ang plantita from Davao City. Again guys, thank you so much for watching. So babush and paalam!